Kabanata 681. Sino ang nagsabi sa iyong buksan ang gate? Napaawang ang bibig ni Floyd. Hindi pa tapos ang gabi, pero nagbibigay na si Eric ng kanyang mga pagbati sa bagong taon. Gayunpaman, hindi napigil ang tumayo ni Floyd, kaya napangiti siya. Well, salamat. Grant, kunin mo si Mr. Ferguson para maupo sa loob. Napatingin si Grant kay Eric at inilahad ang kamay. Sa ganitong paraan, Mr. Ferguson. Tumanggo si Eric. Maligayang bagong taon, kuya. Nawala ang ngiti sa mukha ni Grant habang nakakunot ang noo. Sobrang taos-puso si Mr. Ferguson. Pagkatapos, pumasok si Grant ng mag-isa. Bumaba si Nicole at natural na nakita niya si Eric. Sumama agad ang ekspresyon niya. Lahat ng mga kamag-anak ay napatingin sa bisitang lalaki na nagtataka. Ang mga batang babae ay nanunood ng may puso sa kanilang mga mata, nasa sabik at nasa mataas na espiritu. Tumayo roon si Eric, itinaas ang kanyang mga mata upang makita si Nicole, at sa wakas ay naging banayad ang kanyang ngiti mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Maligayang bagong taon, Nicole. Napaawang ang labi ni Nicole. Malinaw ang kanyang mga mata. Napakamagalang mo sa pagbibigay sa amin ng iyong pagsalubong sa bagong taon ng napakaaga, Mr. Ferguson. Patawarin mo ang aming mahinang pagtanggap. Napangiti si Eric. Masyado na silang nag-iisip sa pagpapapasok sa kanya. Paano siya maglakas loob na humingi ng higit pa? Alam kong galit ka sa akin, kaya natakot ako at natakot na baka lalo kang magalit, kaya pumunta ako sa pinto para humingi ng tawad. Si Eric ay orihinal na walang planong bumisita. Sinundan siya ni Toto sa sasakyan para panoorin ang pagpapaputok niya, ngunit nang matapos ang Furryworks show, hindi napigilan ni Eric na tumawag sa telepono. Nang marinig ni Eric ang boses ni Nicole ay hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Sa huli, iniwan niya si Toto sa kalsada at siya mismo ang nagmaneho dito. Isa lang ang nasa isip ni Eric. Gusto niyang makita siya. Kaya, pumunta siya rito, at biglang kumalma ang kanyang puso nang makita siya. Nanigas sandali si Nicole. Sinong maniniwala sa kalokohang iyon? Pinunasan ni Grant ang kanyang lalamunan. Mr. Ferguson, sa side hall tayo umupo. Mas tahimik doon. Okay. Salamat kuya. Naramdaman ni Grant ang pananakit ng kanyang ngipin. Kuya, kuya. Sumasakit ang ulo niya sa paulit-ulit na pagtawag ng ganoon. Nang ang dalawa sa kanila ay nakikipagkumpetensya sa isa't isa sa mundo ng negosyo sa oras na ang kanilang mga interes ay magkasalungat, alam nila na ang mga pamamaraan ng isa ay hindi simple. Masyadong hindi komportable si Grant sa maayos na hitsura at maginoong harapan ni Eric. Sinama ng tingin ni Grant si Nicole, gusto niyang magmadali at paalisan siya dahil ayaw niyang maupo rito kasama si Eric buong gabi. Sinubukan ni Zandria na samantalahin ang pagkakataong pumasok, ngunit pinigilan siya ni Kai. Ngumiti ng makahulugan si Kai. Hindi ka pamilyar sa kanya, kaya huwag kang pumasok at istorbohin ang usapan nila. Tumingin si Zandria sa paligid at nagsalita sa maselang boses. Bihira lang bumisita si Mr. Ferguson. Hindi ba masyadong bastos kung hindi ko siya pupuntahan at batiin? Kahit nakangiti ang mga mata ni Kai, walang init sa mga ito. Binibisita niya ang pamilya Stanton. Stanton ka ba? Huwag mong subukang maglakad ng milya kapag nabigyan ka ng 1 pulgada, naisip ni Kai. Hindi sapat ang boses niya nang sabihin iyon para marinig ng isang tao. Biglang namutla ang mukha ni Zandria. Tumawa si Kai at casual na sinabi, Zandria, umupo ka na dyan at makipag-chat sa lola mo. Ihahatid ka ng driver sa madaling araw. Alam din ni Eric na hindi siya welcome dito at kontento sa isang tingin lang kay Nicole. Pagkatapos uminom ng 1 tasa ng tsaa, hindi na nagtagal si Eric at tumayo na para magpaalam. Sa wakas, pagkatapos siyang paalisin, tumalikod si Grant at umalis. Lumingon si Nicole at nakita si Zandria na nakatayo sa may pintuan, nakatingin sa direksyon ng gate na may pananabik na tingin. Hindi halata ang pananabik sa mukha ni Zandria. Kalmadong naglakad si Nicole at nilagpasan si Zandria. Hindi napigilan ni Zandria na tawagin siya. Nicole, bakit pumunta dito si Mr. Ferguson? Nandito ba siya para makiusap na makipagkasundo ka sa kanya? Papakasalan mo ba siya? Napahinto si Nicole sa kanyang mga hakbang. Hinubad niya ang shawl sa katawan niya. Nagtaas siya ng mata at tumingin kay Zandria.
Sino bang nagsabi sa iyong buksan mo ang gate ngayon lang? Kabanata 682. Hayaan siyang bumalik at tulungan ka. Nagbago ang mukha ni Xandria. Ay basta. Nasa may pinto siya. Ipapasara ko ba siya? Tsaka pumayag din yung mayordomo. Baka mas mabuting mag-alok ng scapegoat. Napaisip si Xandria. Malamig ang boses ni Nicole at wala man lang respeto sa kanya. Talaga. Pumayag ang mayordomo. Tawagan ba natin siya dito para tanungin kung ginawa niya? Nanginginig ang mga labi ni Xandria nang may bakas ng abnormal na lumitaw sa kanyang mukha. Anong klaseng tao si Mr. Ferguson? Paano natin siya mapipigilan? I don't need you to tell me what kind of person he is. In the future, huwag mo nang subukang magdesisyon para sa mga bagay na walang kinalaman sa iyo. Tapos, umalis na si Nicole nang hindi man lang tumitingin kay Xandria. Sa puntong iyon, ayaw nang magsalita pa ni Nicole ng mas masasamang salita. Dapat magpasalamat si Xandria na bagong taon ngayon. Kung hindi, siguradong itatapon siya ni Nicole. Sa ilalim ng malakas na pagbuhos ng nyebe, ang mga sulok ng labi ni Eric ay nangiti habang nagmamaneho pauwi. Sa wakas ay nakita ng isang half-frozen na lalaki ang sasakyan ni Eric. Hindi na hinintay ni Toto na makapasok sa loob. Sobrang naagrabyado siya. Mr. Ferguson. Hindi mo ako maiiwan ng ganito. Mamamatay ako sa freeze. Nanginginig si Toto sa lamig at ang pag-iinit ng sasakyan ay hindi agad nakapagpainit sa kanya, ngunit mas mabuti na ito kaysa sa nakatayo sa labas at nagyayelo. Humihinga si Eric bilang pagkilala at hindi nakipagtalo sa kanya, malinaw na nasa mabuting kalooban. Doblehin ko ang iyong year-end bonus. Tumanggaw si Toto. Sa isang iglap, naramdaman niyang hindi na siya nilalamig. Sa Ferguson Villa. Nakaupo sa sala si Old Master Ferguson pagkatapos makipag-usap sa mga pleasantries sa telepono. Ito ay malinaw na dapat na maging isang masiglang araw, ngunit walang kagalakan sa pamilya Ferguson. Ito ay tahimik at mapurol. Ang ama ni Eric na si Charles ay permanenteng nakatalaga sa isang kumpanya sa ibang bansa. Sanay na si Charles sa kalayaan at hindi nagustuhan ni Queen na sinusubukan siyang kontrolin. Matapos tuluyang may padala si Queen sa ibang bansa at siya ay tunay na nakalaya, si Charles ay hindi nagkusa na ipadala ang kanyang sarili sa pintuan upang pag-alitan. Sa anumang kaso, nagpa siya ang Old Master na hayaan si Eric na kunin ang kumpanya. Anak niya si Eric, kaya walang masabi si Charles tungkol doon. Ngayon, isa lang ang gawain ni Charles ang magwaldas ng pera at mamuhay ng kanyang buhay. Pagdating ni Eric sa villa, inihagis niya ang susi kay Toto. Umuwi ka na. Nakahinga ng maluwag ang butler nang pumasok si Eric. Maligayang pagbabalik, young master. Kinagat ni Eric ang kanyang mga labi at naglakad papasok. Nakita niya si Old Master Ferguson na nakaupo doon na may masungit na mukha na parang sinasadyang naghihintay sa kanya. Saan ka nagpunta? Galit na galit ang matandang guro kamakailan. Isinantabi ang katotohanan na ang kanyang mga galaw ay pinaghihigpitan at siya ay binabantayan, paanong si Eric ay hindi manatili rito nang masunurin sa isang malaking holiday tulad ngayon. Talagang hindi nirerespeto ni Eric si Old Master Ferguson. Walang pakialam na sabi ni Eric, naglakad-lakad ako. Inihagis ni Old Master Ferguson ang iPad sa mesa sa galit. Ang tawag mo dito ay mamasyal. Naglakad ka ba, o nagpunta ka ba sa Stanton Mansion? Gumawa ka ng eksena na alam ng buong lungsod na nagpaputok ka para lang mapasaya si Nicole. Walang ekspresyong pumulupot ang mga labi ni Eric. Hindi ba iyon ang gusto mong makita? Lumapit sa pamilya Stanton at makipag-ayos kay Nicole. Ito ang gusto ni Old Master Ferguson. Mas lalong nagalit si Old Master Ferguson. Hindi ko naman sinabing napakawalang modo mo. Ang dakilang presidente ng Ferguson Corporation ay paulit-ulit na ginawa ang maliliit na bagay na ito para sa kapakanan ng isang babae. Higit sa lahat, ang pamilya Stanton ay napakawalang bisa at mapanglait kay Eric. Paano dapat ipakita ng mga Ferguson ang kanilang mukha sa publiko? Biglang tumawa ng mapaglarong ginaw si Eric. Mukha siyang walang pakialam at malupit. Using underhanded means to deal with a woman. That's what I would call shameless instead. Ang kanyang mga salita ay malinaw na nagpagulo sa nerbiyos ni Old Master Ferguson. Napatayo ang matanda na mapula ang mukha, nanginginig at tinuro si Eric. Ikaw.
Kabanata 683. Si Mutin hanggang walang natitira. Ang mga salita ni Eric ay malinaw na isang sampal sa mukha ni Old Master Ferguson. How dare he? Nakita ito ng mayordoma sa gilid kaya dali-dali siyang pumunta para pigilan sila. Chairman, huwag kang magalit. Walang sinasadyang masama ang iyong master. Para ito sa ikabubuti ng pamilya Ferguson. Tumingin ang mayordomo kay Eric. Young master, hindi maganda ang kalusugan ng chairman, kaya hindi mo siya dapat i-provoke. Kapag ang isang tao ay umabot sa isang tiyak na edad, ang kaunting kapabayaan lamang ay maaaring maging dahilan upang makapasok sila sa ICU. Magiging mahirap kung mangyari iyon. Nag-alinlangan si Eric at naging hindi gaanong nakakagalit ang ekspresyon nito. Paumanhin, Lolo. Umakyat ka na at magpahinga ng mabuti. Hanggang dito na lang ang magagawa ni Eric. Kung tutuusin, pinagmamasdan siya ng kanyang lolo. Hindi maipaliwanag ni Eric ang sarili kung talagang pumasok sa ICU ang matanda. Hindi bumuti ang ekspresyon ng matandang Master Ferguson. Umupo siya sa sofa para pakalmayan ang kanyang emosyon. Ikaw, Eric, wala na akong pakialam kay Nicole. Ibalik mo ang kapatid mo. Itinaas ni Eric ang kanyang maitim na mata. Nanginginig sa galit ang katawan ni Old Master Ferguson. New Year na, pero mag-isa lang ang kapatid mo sa labas. Paano kung may mangyaring masama sa kanya? Napakatagal na, at lahat ng paghihirap na dapat niyang dinanas. Gusto mo bang manatili siya sa labas habang buhay? Mahal ni Old Master Ferguson ang kanyang apo, ngunit pagdating sa mga interes ng pamilya Ferguson, ang pag-ibig ay naging hindi gaanong mahalaga. Palaging nagkakaproblema si Ingrid, at ginawa niyang soin siya ng mga tao sa panahong iyon, kaya walang problema si Old Master Ferguson sa pagpapaalis sa kanya ni Eric. Gayunpaman, lalong nagiging masuwayan si Eric kamakailan, at wala sina Queen at Charles, kaya walang kahit isang tao sa paligid na nakikinig sa kanya. Naalala ni Old Master Ferguson ang magandang panig ni Ingrid ngayon. Bahagyang kumunot ang noo ni Eric. Kung iisipin, medyo matagal na. Kamakailan, ang mga taong nanonood kay Ingrid ay nagulat na ang kanyang pag-uugali ay medyo kapansin-pansin. Ang kanyang pagganap ay hindi mahusay, ngunit ito ay hindi masyadong masama. Fine. Kung gusto mo siyang makita, may susando sa kanya. Kinuha ni Eric ang phone niya at tinawagan ang bodyguard. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Old Master Ferguson at medyo gumanda. Matapos gawin ni Eric ang pag-aayos, dumiretso siya sa itaas. Ayaw na niyang manatili pa kay Old Master Ferguson. Natatakot siya na magalit siya sa kanyang lolo at ipadala siya sa kanyang libingan. Hindi mabilang na mga mensahe ang dumating mula sa kanyang telepono. Nakita ni Eric ang notification ng 79 dagdag na mensahe mula kay Keith lamang. Hindi man lang siya nag-abalang mag-click dito. Gayunpaman, nadulas ang kanyang kamay, at hindi sinasadyang natap niya ang pinakabagong voice memo. Ferg, New Year na pero nagbibigay ka pa rin ng entertainment material. Last time, binilhan ka ni Nicole ng lahat ng LED screens sa city. This time, naglagay ka ng fireworks show na nakikita ng buong syudad. Kailangan mo bang maging sobrang romantiko? Huminto ang kamay ni Eric habang bahagyang umungol. Ano ang alam nila? Isa pang linya ang lumitaw sa ilalim ng chatlog. But I advise you to take it easy. Kung patuloy kang nagsisimp sa kanya, baka mapunta ka sa wala. Muling nagdilim ang ekspresyon ni Eric. Lumabas siya sa chat page na may malamig na singhot. Dapat kainin ni Keith ang sarili niyang mga salita. Hindi na niya maibabalik sa buong buhay niya ang nakakainis na dating asawa. Serves him right. Ang iba pang mga mensahe ay mga pagbati na ayaw niyang basahin ang kahit isang salita. Pag-login sa media platform, nakita niyang nawala sa trending topics ang fireworks show na pinag-uusapan, wala pang 2 oras ang nakalipas. Wala nang bakas nito. Oo naman, ang mga tao ni Nicole ay palaging may kasanayan sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Malamang galit na galit ang mga taga-media na nag-o-overtime ngayong gabi. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang mga tao na nag-iwan ng mga mensahe sa Twitter ni Eric. Ang trending topic ay masyadong mabilis na natanggal. Hindi pa kami sapat sa drama. Sa susunod na may drama, gumamit na lang ng mga opisyal na channel para hindi ito mablock ng media. Nakakahiya. Ang ganda ng fireworks show. Sinusuportahan kita,
Mr. Ferguson. Pero mas sinusuportahan ko ang idol kong si Fabian. Naaawa ako sa iyo, ngunit iniisip ko pa rin na hindi ka angkop para sa aming presidente Nicole. Kabanata 684. Sino ang mas mayaman sa akin? Tiningnan ito ni Eric at malamig na tumawa, pero namula ang mukha niya sa galit. Ang mga pribadong mensahe at komento ay patuloy na lumalaki. Ang mga paghihigpit ng media ay naging dahilan upang makahanap sila ng outlet dito kasama si Eric. Sa anumang kaso, kailangan nilang ipahayag ang isang bagay. Sino si Fabian? Hindi ba ako mas mahusay kaysa sa idolo na iyon? How dare they say na hindi kami bagay ni Nicole? Bulag ba sila? Napaisip si Eric. Sa napakaraming komento, iilan lang ang sumuporta kay Eric. Sa sobrang galit ni Eric ay pinatay niya ang kanyang telepono. Natahimik siya sandali. Ayaw kong tanggapin ito. Muli niyang kinuha ang kanyang telepono at tinitigan ang lahat ng nakakasakit ng pusong komento na parang masokista. Tapos, nag-reply lang siya sa ilalim ng mga post. Ano? Bakit hindi ako may kumpara sa idol na iyon? May pera ako. Wala kang masabi kung bagay kami o hindi. Akin si Nicole. Sino pa ba bukod sa akin ang karapat-dapat kay Nicole? Sinong mas mayaman sa akin? Salamat sa iyong suporta, ngunit hindi ko kailangan ang iyong awa. Sa isang iglap, ang init na malapit nang mawala ay muling kumulo na parang pinirito. Ang tugon ni Eric sa mga netizens ay muling nagtulak sa kanya sa trending topics. Eric Ferguson online plea. Hindi niya naramdaman na parang may mali sa kanya. Kung ikukumpara sa iba, ang pinakamalaking bentahin niya ay ang pagkakaroon niya ng pera. Walang puwang para sa rebuttal. Bisperas ng bagong taon. Bukod sa panonood ng pagdiriwang ng bagong taon, pinanood din ng mga tao ang mga tugon ni Eric sa mga komento ng netizens. Ang mataas at makapangyarihang presidente ng Ferguson Corporation ay personal na sumagot sa kanila. Masyadong bihira ang eksenang iyon. Ang mga netizen ay orihinal na namangha sa pagiging misteryoso ni Eric. Gayunpaman, kahit na ang kanyang mga tugon ay napakawalang galang, ginawa nila ang lahat na makahanap ng kanilang sariling kasiyahan mula dito at maging mapagparaya sa kanya. Nakipag-chat si Eric sa mga netizens, sinusubukang gamitin ang kanyang absolute superiority para patunayan na mas bagay siya kay Nicole kaysa sa iba. Sa Stanton Mansion. Hindi ginusto ni Nicole na mapuyat at nananatili lamang siyang gising kasama ang isang tasa ng kape. Ang mga tao sa gilid na bulwagan ay nahahati pa rin sa ilang mga mesa na naglalaro ng mga laro ng baraha, at ang iba sa mga tao ay nagtatawanan at nagbibiroan, na tila walang pagod. Nagmamadaling nilapitan ni Julie ang kanyang phone at kinurot si Nicole. Nasa mood ka pa bang matulog? Kumunat ang noo ni Nicole. Anong problema? Tingnan mo. Hinawakan ni Julie ang telepono sa harap ni Nicole, at ang pangalan ni Eric sa trending topics ay agad siyang nagising. Ito ay mas nakapagpapasigle kaysa 10 tasa ng kape. Namutla si Nicole sa gulat. Siya. Nabaliw na ba siya? Hindi nakaimik si Julie. Ano sa palagay mo? Ang lahat ay orihinal na hindi maasahan na mabuti tungkol sa inyong dalawa, ngunit sa kung paano ibinababo ni Eric ang kanyang sarili at pagbuo ng isang alon ng mabuting kalooban sa harap ng lahat, ang mga tao ay nagsisimula ng ipadala sa inyong dalawa ngayon. Ang ilang mga tao ay kahit na sinusubukang magbigay sa payo niya. Napaawang ang labi ni Nicole. Malamig ang kanyang mga mata. Yung mga taong iyon ay wala na talagang magandang gawin. Bakit sila nag-aalala sa isang kapitalistang tulad niya? Anong dapat nating gawin? Itigil na ba natin ito? Mungkahi ni Julie. Huminto si Nicole. Sino bang maglalakas loob na pigilan si Eric? Kalimutan mo na iyon. Wala kang pakialam. Nilabas ni Nicole ang phone niya. I'll ask what other new products are about to be listed. I can't let go of this hype. Gulat na napatingin si Julie kay Nicole. Medyo hindi siya nakaimik. Pera lang talaga ang nasa isip ni Nicole. Mas naging komportable si Nicole matapos ayusin ang publicity para sa bagong produkto bukas. Kahit gaano pa kainit ang chismis ngayong gabi, kapag nagpakita siya bukas, natural na iikot ang paksa. Tumayo siya at naginat, saka tumingin sa paligid. Nasaan si Lil Michael? Kabanata 685. Ang kanyang ilihitimong anak. Kumunat ang noo ni Julie. Nandito lang si Lil Michael. Natigilan si Nicole at agad na tumayo. Maghiwalay na tayo at hanapin siya.
Pumunta siya sa hardin kung saan pinakagustong tumambay ni Lil Michael. Pinalamutian ng maganda ng madilim na ilaw ang hardin. Upang matugunan ang mga kagustuhan ni Lil Michael, ang lugar ay pinalamutian na parang mundo ng fairy tale. Lumapit si Nicole at malabong nakita ang ilang figure na nakaupo roon, nag-uusap. Tatalikod na sana siya, narinig niyang may binanggit si Lil Michael. Ang batang iyon ba ay anak sa labas ni Nicole na may kasamang lalaki sa labas? Sa tingin ko nga. Tingnan mo kung paano tretuhin ng mga stanten ang batang iyon. Nakikinig sila sa lahat ng sinasabi niya at nabubulok siya. Paano sila magiging napakabait sa kanya kung hindi siya sa kanila? Paano nagawa ni Nicole ang isang nakakainis na bagay? Siguro dahil nalantad ang bagay na ito kaya siya itinapon sa pamilya Ferguson. But Eric still came to declare his feelings tonight. Bakit ganun pa rin ang gusto niya sa isang babae? Hehe, ang mga mayamang pamilya na nagsasama sa pamamagitan ng pag-aasawa ay para sa kapakanan ng mga interes. Anumang uri ng kasuklam-suklam na bagay ay maaaring tiisin. At saka, maaari silang magkaroon ng kanilang hiwalay na mga gawain pagkatapos ng kasal. Walang sino man ang makakapidyo sa isang lalaki na panatilihin ang isang mistress sa labas ng kasal. Buti na lang mayaman si Nicole. I couldn't tell. Nicole looks so serious and decent, but she's actually so shameless in her bones. Napakamalas ni Floyd na magkaroon ng ganoong anak. Exactly. She's nowhere near as sensible and pure as Arzandria. Nakatayo doon si Nicole, nakaramdam ng lamig sa buong katawan. Sa sobrang galit niya gusto niyang tumawa. Ang kanyang buong katawan ay nalubog sa kadiliman. Sa unang pagkakataon, nadama ni Nicole na siya ay isang hindi kapani-paniwalang mapagparaya na tao. Ang mga taong ito ay magalang sa kanya sa panlabas, ngunit pinagalitan nila siya sa kanyang likuran. Haha! Bumagsak ang makapal na snow sa katawan ni Nicole. Pakiramdam niya ay napaka-interesante talaga ng taong ito. Noon lang, kumaway sa kanya si Lil Michael, na nakapijama. Pretty lady, nandito na ako. Ang mga salita ni Lil Michael ay lubos na ikinagulat ng dalawang matandang babae na nalubog sa tsismis. Nagpakawala sila ng gulat na sigaw at tumingin sa likod para makita si Nicole na nakatayo sa likuran nila na may malamig na ngiti. Sa dilim, namutla ang kanilang mga mukha. Ni Nicole, kailan ka nakarating dito? Ang mga mata ni Nicole ay sobrang lamig, mas malamig kaysa sa nyebe sa paligid nila, at ang kanyang ngiti ay malabo. Wala bang nagsabi sa iyo na immoral ang magsalita ng masama tungkol sa isang tao habang ikaw ay nasa bahay nila at kumakain ng kanilang pagkain? Nako, narinig niya ang lahat. Kasing puti ng papel ang mukha ng dalawang babae. Puno ng gulat ang kanilang mga mata. Ni Nicole. It's a misunderstanding. It's all a misunderstanding. Yes, we just heard some rumors from somewhere. None of them are true. Desperado na ipinagtanggol ng dalawang babae ang kanilang mga sarili ngunit tumanggo lang si Nicole at malamig na sinabi, rumors. Ngayong araw na ito ang unang pagkakataon na nakita mo si Lil Michael, at ang labas ng mundo ay hindi alam tungkol sa kanya. Saan nanggaling ang mga chismis na iyon? Kung gusto nilang magsinungaling, bakit hindi sila gumawa ng isang matalino? Nataranta ang dalawang babaeng nasa katanghaliang gulang. Namutla ang kanilang mga mukha habang nanginginig ang kanilang mga boses. Nicole, wala kang narinig. Wala kaming sinabi. Baka nagkamali ka ng narinig. Oo na, pasok na tayo sa loob. Hinimok ng isa sa mga babae. Si Nicole lang mag-isa. Kung ayaw nilang aminin, ano kayang gagawin ni Nicole sa kanila? Ang pagtanggi ay ang tanging bagay na maaari nilang gawin ngayon. Nanlamig ang mukha ni Nicole, at ang lamig sa ilalim ng kanyang mga mata ay naging malamig. Ha! Nagtatakbo ang dalawang babae sa loob ng bahay sa takot. Si Floyd ay sumenyas sa kanila na kumain ng merienda. Ito ay mainit at masigla tulad ng tagsibol sa bahay. Kabanata 686. Magdagdag ng ilang diamante. Tumangala si Nicole. Ipinikit ni Lil Michael ang kanyang mga mata. Pretty lady, hindi ko pa naibibigay sa'yo ang regalo ko. Sandali lang. Ngumiti siya at dahan-daang pumasok sa loob. Napatingin si Floyd kay Nicole ng masama. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Ang lamig sa labas, kaya kailangan mong magsuot ng jacket kapag lalabas ka. Ngumiti si Nicole at hindi nagsalita. Nilingan ni Floyd si Kai,
na nangungulit kay Julie, at agad na nagalit. Paano kung magkasakit ang kapatid mo? Hindi mo ba siya alam kung paano siya aalagaan? Naguguluhan si Kai. Anong ginawa ko this time? Hindi napigilan ni Julie ang tumawa at tinulak si Kai. Kumuha ka ng shawl para kay Lil-En. Hinawakan ni Kai ang kanyang ulo, masunereng kinuha ang shawl, at itatakip na sana ito kay Nicole. Gayunpaman, hinaranggan siya nito at iniwasan ang kanyang kamay. Noon lang namalaya ni Kai na sobrang lamig ng katawan niya. Nagsisimula na ring maging purple ang labi niya. Hindi nakakagulat na nagalit si Floyd. Bakit ayaw mo ng karagdagang damit? Gusto mo bang patayin ng ating pinakamamahal na ama ang iyong pangatlong kapatid na pinakamaganda ang pakikitungo sa iyo ngayong pambansang holiday? Pilit na ngumiti si Nicole. Teka. Pumasok siya at tinitigan ang dalawang babae na natigilan din. Sila ay natakot, hindi naglakas loob na tumangala, at nagsisiksikan sa tabi ng pinakamatandang kamag-anak. Kahit gaano kabagal si Kai, napansin din niyang may nangyari. Ayon sa karakter ni Nicole, hindi niya pahihirapan ng ganito ang kanyang katawan. Maliban kung kumunat ang noo ni Floyd. Anong problema, sweetheart? Itinaas ni Nicole ang kanyang kamay, ngunit biglang tumakbo si Lil Michael pababa ng hagdan at tuwang-tuwang tinawag siya. Pretty lady, manigong bagong taon. Agad niyang binawi ang kamay niya. Ang mga maruruming salita na ito ay hindi dapat madumi ang tenga ng bata. Lumingon si Nicole at ngumiti ng mabait at natural. Maligayang bagong taon, Lil Michael. Kapag nakatulog si Michael, aayusin niya ang dalawang matandang babae. Napatingin si Nicole kay Kai at ngumiti. Tulungan mo akong dalhin ang regalo para kay Lil Michael. Umikot ang mata ni Kai at bumantong hininga. Ikaw lang ang marunong umorder sa kapatid mo. Kahit na sinabi niya iyon ay masunurin pa ring pumunta si Kai para kunin ang regalo. Si Lil Michael ay isang hakbang na mas mabilis at iniabot ang item sa kanyang mga kamay. Para sa iyo ito, pretty lady. Tiningnan ni Nicole ang napakagandang kahon. Parang medyo pamilyar. Si Lil Michael ay palaging napakabukas palad kapag nagbibigay ng mga regalo. Binigyan pa niya ito ng ginto noon. Biglang nakaramdam ng kaba si Nicole. Sa ilalim ng naghihintay na tingin ni Lil Michael, kinuha ni Nicole ang kahon at binuksan ito. Sa isang iglap, narinig niyang humihingal ang lahat. Medyo nagulat din si Nicole. Ang mga itim na perlas na nakita niya sa auction noong araw ay bilog at maganda. Ang bawat perlas sa kanyang sarili ay hindi mabibili ng salapi. Gayunpaman, narito sila sa kanyang mga kamay. Kinailangan talagang maging kalmado si Nicole bago niya tuluyang mahawakan ang kahon. Isang presyo ng auction na $880 milyon. Maging si Eric ay hindi natuloy sa pagbid dahil natatakot siya sa misteryosong amo behind the scenes. Si Lil Michael pala. Biglang nagiba ang mood ni Nicole na parang roller coaster. Para siyang may hawak na bundok na ginto sa kanyang kamay. Pakiramdam niya ay wala talaga siyang ibang dala kundi pera. Ikaw. Binili mo ito. Napangiti ng matamis si Lil Michael. I used a foreign account to buy it. It wasn't that expensive. Ang mahalaga ay nagustuhan mo ito, pretty lady. Napaawang ang bibig ni Nicole sa gulat. Alam ba ito ng daddy mo? Napaawang ang labi ni Lil Michael. Kaninang hapon lang niya nalaman, pero sa akin ito. Walang kinalaman kay daddy. Seryosong wika niya. Kinailangan niyang gumuhit ng malinaw na linya sa pagitan nila ni Clayton. Kung tutuusin, siya ang maingat na pumili ng regalo. Kabanata 687. Tumangging kilalanin sila. Saglit na hindi alam ni Nicole ang sasabihin. Ang mga regalo ni Lil Michael ay talagang naging mas mahal. Napatingin ang lahat sa kwintas at sa isang sulyap ay alam nilang hindi ito ordinaryong produkto. Siguro mahal yan. Oo, ang ganda. Parang hindi ko pa nakikita sa palengke. Ngumiti si Lil Michael. Hindi naman mahal, nagkakahalaga lang ng $880 million. May pera naman ako, kaya gusto kong ibigay kay pretty lady, dahil siya ang pinakamagandang babae sa mundo. Tumawa si Floyd. Oh, bata ka. Ang ganda ng mata mo. Masaya si Floyd sa tuwing may pumupuri sa kanyang anak. Nag-iba agad ang tingin ng lahat kay Lil Michael. Ang akala nila ay isang ordinaryong bata lamang ang kinukupkup dito. Gayunpaman, paano mabibigyan ng isang ordinaryong bata ang isang tao ng regalo na nagkakahalaga ng $880 milyon?
Itinabi ni Nicole ang mga perlas. Sa paikot-ikot na paraan, ang kwintas na ito ay napunta sa kanyang mga kamay. Anong twist ng tadhana? Gayunpaman, hindi niya matatanggap ang gayong kamahal na regalo. Ibibigay niya ang pera kay Clayton mamaya. Patuloy na tinanong ni Lil Michael si Nicole, "Gusto mo ba, pretty lady?" Napangiti si Nicole. "Oo, sobrang gusto ko." Maya-maya lang ay bumaba si Kai na may dalang malaking modelo sa kanyang mga bisig. Laking gulat ni Lil Michael nang makita niya ito. Nilagay ito ni Kai sa harapan niya. "Ito ang Lego Universe na espesyal na iniutos ni Nicole para sa iyo pagkatapos makipag-ugnayan sa kumpanya ng Lego. Ito lang ang kauri nito sa mundo." Si Lil Michael ay malapit nang tumalon sa tuwa. Hinawakan niya ang malaking modelo sa kanyang mga braso. "Yay! Ang galing!" Nakahinga ng maluwag si Nicole nang makitang nagustuhan niya ito. Gayunpaman, kumpara sa kanyang mga itim na perlas, ang kanyang regalo ay mukhang mababa. Bumantong hininga si Floyd at tinuro ang modelo. "Lil N, dapat kang magdagdag ng ilang mga diamante sa modelo." Nagsisi rin si Nicole. "Bakit hindi ko ito nabejeweled?" Inabot niya ang kwintas sa mayordomo. "Ilagay mo ito sa safe ko." Hindi na naglakas loob ang mayordomo na mag-antala at agad itong kinuha at umalis. Hindi man lang naitago ang mga naiinggit ngunit pinipigilang tingin ng mga tao sa gilid. Pagtalikod, hinayla ni Nicole ang kamay ni Lil Michael pataas. "Pwede ka nang maglaro bukas. Umakyat ka muna at magpahinga." Tuwang-tuwa si Lil Michael, pero bata pa siya kung tutuusin, kaya hindi naging madali para sa kanya na magpuyat ng gabing ito. Nakatulog siya ng sumandal ang ulo niya sa unan. Pagkaraan ng ilang sandali, pagbaba ni Nicole, ipinagpatuloy ng lahat ang buhay na buhay kanina. Natagpuan niya ang dalawang matandang babae na may malinaw na layunin. Hindi sila naglakas loob na salubungin ang kanyang tingin. Lumapit si Floyd. "Lil N, kung hindi ka talaga makapuyat, matulog ka na. Tama na kung nandito ang pangatlo mong kapatid." Hindi na kay Mexicay na kanina pa inaantok. Napangiti si Nicole. "Hindi, may importante pa akong aasikasuhin." Sinabi ni Floyd, "Ano ito?" Huminto si Nicole. "Dad, don't blame me if I'll end up spoiling the fun. I know today is a special day, pero hindi ko talaga matiis." Lalong naguluhan si Floyd. "Anong pinagsasabi mo?" Ngumiti si Nicole at pumunta sa gilid ng hall, kung saan lahat ay naglalaro ng baraha. Nanginginig ang dalawang babae sa tabi ng kanyang lola, iba ang ekspresyon nila sa iba. Nagtaas baba si Nicole. "Yung dalawa, oh, sorry, I forgot their names." Sobrang unpleasant talaga yung sinabi nila sa labas. Narinig ng lahat yung sinabi ni Nicole at napatigil sila sa paggalaw. Natahimik agad ang hall. Kumunat ang noo ni Floyd. "Anong sabi nila? Bakit hindi mo sila tanungin?" Tumayo ang dalawang babae, nagpanik. "Wala naman kaming sinabi. Huwag mo kaming basta-basta pagbintangan, Nicole." Kabanata 688. Aidmande para sa paninirang puri. "Oo, oo. Alam kong minamaliit mo kami sa pagiging mahirap, Nicole, pero pamilya pa rin kami. Bakit ang aggressive mo?" Kinailangan pa nilang kagatin ang bala at itanggi ito. Napatingin ang lahat sa kanila at pagkatapos ay ang malamig na mukha ni Nicole. Sa gilid, 2 beses umubo si Noah. "Nicole, don't be willful. Why are you throwing a tantrum tonight? We're all relatives here." Kinagat ni Nicole ang labi at mahinang tumawa. "Alam ko, Tiyo Noah. Dahil tayo ay magkamag-anak kaya ang aking ama at mga kapatid na lalaki ay nagpupuyat at sinasamahan ang lahat upang ipagdiwang ang bagong taon sa halip na matulog ay maghanda ng mga detalyadong regalo." Nagiba ang tono niya habang nakatingin sa dalawang babae. Paumanhin, ngunit kung ang pagiging kamag-anak ay nangangahulugan na maaari nating saktan ang isa't isa, kung gayon mas gugustuhin kong itakwil sila. Sa isang iglap, mas naging tahimik ang silid. Walang nakakaalam sa nangyari maliban kay Nicole at sa dalawang babae. Ano ba talaga ang nangyari? Oo nga, ano bang nangyayari? Buong gabi ay ayos lang si Nicole. Bakit bigla siyang nagalit? Napatingin si Nicole sa dalawang babaeng naguguluhan at pinaikit ang mga mata. "Hindi mo sasabihin, ha?" Sabi ng dalawang babae. "Ano? Anong sabi namin? Wala kaming ginawa." Napangiti si Nicole.
Binigyan na niya sila ng pagkakataon. Dahil ayaw nilang aminin, kaya hindi nila masisisi ang pagiging discord niya. Ngumisi siya at tumingin kay Kai. Third kuya, naalala ko na may surveillance camera sa likod ng garden, ha? Hilahin mo ang footage. Sa Stanton Mansion, walang blind spot para sa pagsubaybay sa mga pampublikong lugar. Kaya naman hindi nag-alala si Nicole sa pagtanggi nilang umamin. Matindi ang paninigas ng dalawang babae, at agad na pumuti ang kanilang mga mukha. Nicole. Gayunpaman, huli na ang lahat. Tumalikod na si Nicole at umalis. Malungkot ang mukha ni Kai habang pinupuntahan niya ang surveillance footage. Wala nang nasa mood maglaro ng baraha. Makalipas ang ilang minuto. Ang pag-uusap sa video ay inilatag sa harap ng kanilang mga mata. Nagdilim ang ekspresyon ni Floyd sa bilis na nakikita ng mata. Siya ay nanginginig sa pagtitiis, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kalupitan. Sa sala, walang ibang ingay maliban sa malamyos na boses ng dalawang babae sa video. Biglang bumagsak sa lupa ang dalawang babaeng guilty na. Nicole, nag-uusap lang kami. It was all speculation. We were not trying to hurt you. Oo, Nicole. We didn't mean any harm. We're all relatives. It's nothing much if we say a few words. May malakas na bam. Matigas at malamig ang mukha ni Grant habang sinisipa ang upuan sa harap niya. Ang kanyang pasensya buong gabi ay umabot na sa limitasyon sa sandaling ito. Malamig ang kapaligiran sa sala. Ang lahat ay agad na nagyelo. Namutla ang kanilang mga mukha nang maging pangit ang kanilang mga ekspresyon. Bagamat kakaunti ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga Stanton, umasa sila sa mga Stanton upang maghanap buhay. Sa tuwing sila ay nahihirapan, si Floyd ay laging nandyan sa kanila at tinutulungan sila. Gayunpaman, alam ng lahat na sa pamilya Stanton, si Floyd lamang ang handang magbigay ng pansin sa kanila. Walang gaanong pagmamahal sa kanila ang mga anak ni Floyd. Matapos bumaba si Floyd bilang padre de pamilya, wala nang pakialam ang kanyang mga anak kung mabuhay man sila o mamatay. Ang layunin ni Floyd sa taunang pagtitipon ay para magkaroon sila ng relasyon sa kanyang mga anak. Ito ay isang pagkakataon para sa kanila. Hindi nila kaya at nang ahas na hindi mawala ang suporta ng pamilya Stanton. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinira ng dalawang babaeng short-sighted ang dating manipis na koneksyon sa pagitan nila. Nagngangalit si Floyd sa galit. Ang mga tao sa gilid ay tumingin sa lolo-lola at tiya, na maaari lamang maghanda at lumakad palapit kay Nicole. Hinailan niya ang kamay ni Nicole at bumantong hininga. Nicole, lahat sila ay matanda sa iyo at mas lantad lang sila, kaya huwag mong isapuso. Kabanata 689. Maaari ko bang ipaglaban ito? Malamig na binawi ni Nicole ang kamay niya. Mga matatanda. Anong kalokohan? Sinusubukan ba nilang itali siya sa moralidad? Hindi pwede. Paumanhin, ngunit isinapuso ko na ito. Dahil kamag-anak tayo, hindi ako tatawag ng pulis, ngunit gusto kong umalis kaagad sa aking bahay ang dalawang matanda, na ito. Kung hindi, kakasuhan ko sila ng paninirang puri. Sa mga salitang iyon, inaasahan ng lahat na lalabas si Floyd at mamagitan sa sitwasyon. Gayunpaman, sa sobrang galit niya ay wala siyang balak ibuka ang kanyang bibig. Itinikom din ni Noah ang kanyang bibig. Siya ay walang magawa sa kanyang sarili, kaya hindi siya nakikialam sa bagay na iyon. Magsasalita pa sana ang lola, ngunit hindi na nakapagpigil si Kai at sinabi sa malamig na tono, hindi mo ba narinig si Lil-En? Naghihintay ka ba ng driver na pauwiin ka? Kai, paano mo nasabi iyan? Hindi ka lang nagpapayo sa kapatid mo, kundi nagdadagdag ka pa ng panggatong sa apoy. Ang lahat ay hindi nang ahas na punahin si Nicole, ngunit maaari pa rin nilang sabihin ang ilang mga salita kay Kai, na nagtrabaho ng husto sa buong gabi. Ngumisi si Kai. Kung sino man ang hindi masaya, maaari rin silang umalis. Umupo siya sa sofa at hindi na siya mapakali sa kanila. Napabuntong hininga si Floyd at hinawakan ang noo. Sobrang pangit ng ekspresyon niya. Lil-En, aakyat na ako para magpahinga. You can handle this as you see fit. Ang kanyang saloobin ay naging malinaw ang lahat. Sa sandaling umalis si Floyd, ang grupong ito ng mga tao ay wala nang maaasahan. Si Nicole at Kai ay nagayos ng sasakyan para paalisin sila. Bahagyang lumiwanag ang langit. Si Noah na lang ang natira.
Halatang nagalit din siya. Ang aking bahay ay nasa labas ng bayan. Napangiti si Kai. Huwag kang tanga, Tiyo Noah. Wala itong kinalaman sa iyo. Sasabihin ko sa mayordomo na ayusin ang guest room para sa iyo. Sa wakas ay tumahimik ito. Ang pinakanaalis sa nangyari ay sina Maverick at Molly. Maaga silang natulog at hindi nila alam na napakaraming nangyari sa isang gabi. Kinabukasan, maagang nagising ang lahat maliban kina Nicole at Kai. Ang ilang mga tao ay dumating upang magbigay ng kanilang mga pagbati sa umaga. Si Kai ay palaging palpak at walang pakialam sa kahit ano. Gayunpaman, pinapansin ni Nicole ang kanyang beauty sleep. Kailangan niya ng 8 oras, at hindi bababa sa 1 minuto. Magkasabay na natulog sina Julie at Nicole, at mahimbing silang natutulog. Nang hindi na napigilan ni Tiger ang pagnanais na lumabas at sumama sa saya ay tumalbog ito sa kanilang paligid, dahilan upang bumangon si Nicole nang may pag-aatubili. Nagising din si Julie at kinurot si Tiger. Maaari ko bang talunin itong tigre? Pinagpag ni Tiger ang mga balbas nito. Wala akong pain receptors. Tumawa si Nicole. Naghilamo silang dalawa at nagsuot ng face mask bago bumaba. Hindi nila akalain na may mga bisita sa bahay. Napatingin si Nicole kay Eric na nakaupo sa sala niya na parang multo na nagmumulto sa kanya. Sa kabilang panig ay sina Old Master Ferguson at Ingrid Ferguson. Tila nag-freeze ang oras. Si Floyd ay umiinom ng tsaa. Nang makita ang kanyang tamad na hitsura, halos mabulunan siya at nakaramdam ng kaunting kawalan. Walang galang talaga kayong dalawa. May mga bisita na. Agad namang tumalikod sina Nicole at Julie at umakyat. May ngiti si Eric sa gilid ng kanyang mga mata na puno ng lambot. Ang tamad na hitsura ni Nicole nang bumaba siya sa kanyang pajama ay ibang-iba sa kanyang karaniwang kulog at malakas na katauhan ng babae. Ang cute at mapagmahal na babae. Ngumiti si Old Master Ferguson. It's fine. We're all family, para mas maging casual si Nicole. Hindi nang ahas si Floyd na madaling kunin ang implikasyon sa mga salitang iyon. Sobrang spoiled ko kasi sa kanya. Buti na lang hindi ka nagalit dito. Pagkaraan ng ilang sandali ay dahan-daang bumaba sina Nicole at Julie. Sinalubong sila ni Julie at hinayla siya ni Kai, na pilit na ipinagmamalaki ang ginawa niyang toast. Napatitig si Nicole at hindi makaalis, kaya't nakapagbigay lamang siya ng ilang magalang na pananalita at ipinagpatuloy ang dati niyang panlalamig at kawalan ng pakialam. Inaasahan na ang dalawang pamilya ay bumati sa isa't isa para sa bagong taon, ngunit hindi niya inaasahan na kasama si Ingrid sa oras na ito. Nang tumingin si Nicole kay Ingrid, tumayo ang huli. Kabanata 690. Stop dreaming. Nagbago si Ingrid mula sa kanyang karaniwang mapagmataas at dominanteng ugali. Sa halip, lumapit siya at humingi ng tawad. Nicole, I was ignorant in the past and made a lot of wrong things because I don't know better. Thinking about it now, I really regret it. Espesyal kung hiniling sa lolo ko na dalhin ako dito para humingi ako ng tawad sa mukha mo sa harapan. Nagkamali ako sa nakaraan. Masunurin na nakatayo doon si Ingrid, panakanak ang dumidilat ang kanyang tingin sa mukha ni Eric. Kung hindi dahil sa pagkahumaling ni Eric sa pagnanais ni Nicole at Ingrid na bumalik sa pamilya Ferguson, hindi magkukusa si Ingrid na bisitahin si Nicole para sa bagong taon. Gayunpaman, para makabalik sa pamilya Ferguson, matiis lang ni Ingrid dahil ayaw na niyang balikan ang mga araw na kakaunti lang ang sweldo niya buwan-buwan at kailangan niyang pumayag sa mga kapritsyo ng mga tao. Umupo si Nicole doon at ngumiti na may malamig na ekspresyon. Huwag kang tanga, Miss Ferguson. Nakalimutan ko na ang ginawa mo noon. Mas mabuti na ang lahat ay maging mapayapa sa isa't isa sa hinaharap. Walang oras si Nicole para pag-isipan ang pagbabago ni Ingrid, ngunit naniniwala rin siya na hindi mababago ng Leopardo ang mga butik nito. Tumanggo si Old Master Ferguson bilang kasiyahan. Lahat ng bata ay nag-aaway at nagbubuo. We're family after all. It's fate when families join together, and it is not impossible na hindi na tayo magiging family ulit. We cannot say when it comes to the fate of our children. Napangiti si Floyd. Totoo iyan. Total single pa rin si Nicole. I have to arrange several blind date for her before she went to work. Maraming matandang kaibigan ang gustong ipakilala sa kanya ang mga mahuhusay nilang anak at pamangkin. Sigh.
I'm afraid she na kailangang pumunta ng 2 hanggang 3 blind date araw-araw. Dahil sa sinabi ni Floyd, naging pangit ang ekspresyon ng mga Ferguson. Ayaw ni Floyd na pumunta dito, ngunit ang mga implikasyon ni Old Master Ferguson ay masyadong halata. Naisip ba ni Old Master Ferguson na hindi maaaring pakasalan ni Nicole ang sinuman maliban kay Eric Ferguson? Kinailangan niyang iwaksi ni Floyd ang kaisipang iyon. Malugod niyang tinanggap ang pakikitungo sa mga Ferguson sa mga tuntunin ng negosyo. Gayunpaman, pagdating sa isang pribadong pagkakaibigan, kalimutan ito. Biglang nagangat ng ulo si Eric at tumingin kay Nicole. Maamo ang ekspresyon ni Nicole na parang matagal na niyang alam. Napag-usapan na ba nila ito noon pa? 2 o 3 blind date bawat araw. Nagdilim ang ekspresyon ni Eric nang nanlamig ang mga mata. Kung ganoon, hindi magandang istorbohin ka namin. Palam. Bahagyang nagtaas ng kilay si Nicole. Medyo kakaiba ang biglang pagbabago ni Eric. Gayunpaman, mabuti kung umalis siya. Hindi siya mapakali sa kanya. Mabilis na tumayo si Floyd para paalisan ang mga bisita. Binigyan ni Old Master Ferguson ng makahulugang sulyap si Eric. Pagkatapos, nakipagpalitan siya ng ilang katuwaan at pinalayo ang mga tao. Sa kotse, malamig na umungol si Old Master Ferguson. Ang pamilya Stanton ay malinaw na ayaw nang magkaroon ng anumang bagay sa atin. Maaari mo ba talagang palayain siya? Matigas ang mga mata ni Eric habang may malamig na liwanag na sumilay sa kanila. Hindi yan ang ma-achieve nila dahil lang sa ayaw nila. I want to see who dares to go on blind date with the woman I have my eye on. Malamig na umungol si Old Master Ferguson. Kung ginamit mo ang paraan na itinuro ko sayo na sana si Nicole. Saglit na nagdilim ang mukha ni Eric nang mapunggay ang mga mata. Malamig at nakakadepress ang atmosphere sa loob ng sasakyan. Anong pinag-uusapan nyo? Lolo, anong paraan? Hindi maiwasang magtanong ni Ingrid. Malamig na tumingin sa kanya si Eric. Wala itong kinalaman sa iyo. Huwag kang maingay. Nahihiyang umiling si Ingrid sa leeg. Naranasan na niya ang mga pamamaraan ni Eric noon. Para sa isang babae, kaya niyang baliwalain ang kapatid niya. Natuto si Ingrid ng leksyon pagkatapos ng matinding paghihirap. Sa pamilya Ferguson, walang makakalaban kay Eric. Huminto siya at maingat na nagtanong, Eric, kailangan ko bang bumalik sa trabaho pagkalipas ng ilang araw? Malinaw at malamig ang mga mata ni Eric, ngunit hindi siya nagsalita. 2 beses umubo si Old Master Ferguson at sinulyapan si Eric bago bumaling kay Ingrid. Sinabi ni Old Master Ferguson sa malalim na boses, dahil alam mo ang iyong mga pagkakamali at lumapit ka para personal na humingi ng tawad kay Nicole, hahayaan natin ang nakaraan na manatili sa nakaraan. Alalahanin mo ang iyong aralin sa hinaharap, maintindihan mo. Masayang tumanggo si Ingrid. Oo, naiintindihan ko. Salamat, Lolo. Excited niyang hinayla ang braso ng matanda at umaktong spoiled. Iyon ay mahusay. Sa wakas ay may iwan na niya ang mga malungkot na araw na iyon. Kabanata 671. Isang ipokrito na pamilya. Sa Stanton Mansion. Halatang relax ang lahat pagkaalis ni Eric. Personal na nagluto sina Maverick at Molly ng almusal para sa lahat. Hindi na kailangang sabihin, tiyak na hindi ito ideya ni Maverick. Si Molly ang gustong makahanap ng pagkakataong, patunayan ang sarili. Tumulong sina Julie at Kay mula sa gilid, at si Lil Michael ay nagsasagawa ng kanyang aralin sa umaga sa pag-aaral. Gaya ng dati, nagsagawa ng regular na pagpupulong si Grant sa mga dayuhang executive bago bumaba ng dahan-dahan. Nakaupo si Nicole sa sofa at kumagat ng mansanas nang makita niya si Grant at binati ito. Kuya, tutulong ka ba sa kusina? Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro. Hindi pa nakita ni Nicole si Grant sa kusina noon, kaya medyo bihira ito. Nag-alinlangan si Grant ng 3 segundo at umiling. Hindi. Napabuntong hininga si Nicole at ngumiti. Kuya, ikaw na lang ang single sa pamilyang ito. Bilisan mo na. Kumunat ang noo ni Grant. Nandyan pa naman kayo ni Kay, diba? Malinaw na si Maverick lang ang hindi na single. Ngumiti ng makahulugan si Nicole at Samandal. Kay is ready to be substitute any moment. I think he'll marry sometime soon. Ako naman, sabi ni Dad, marami daw siyang inayos na blind date para sa akin.
I'll start tomorrow. Napaawang ang labi ni Grant na hindi makapaniwala. Lumabas si Floyd na may apron at pinutol siya. Stop dreaming. Nagsisinungaling lang ako sa kanila. Walang blind date para sa iyo, pero kailangan mo pa ring magpakita, maintindihan. Hindi nakaimik sina Nicole at Grant. Hindi napigilan ni Grant na kulutin ang kanyang mga labi. Tumingin siya kay Nicole at nakita niyang medyo nadismaya ito. Sa wakas oras na para kumain. Bumaba na rin si Noah. Binati siya ng lahat at hindi nalalayo. Sa hapagkainan. Umupo sina Floyd at Noah sa main seat at second seat. Kung tutuusin, magkapatid sila, kaya mabilis na naresolba ang anumang paghihiwalay. Inihain ni na Maverick at Molly ang mga pinggan sa lahat. Gumawa si Molly ng creamy millet breakfast sinigang, toast, at ilang maliliit na side dish para sa almusal. Mukhang napakagana nito. Sige at subukan mo. Napatingin si Molly sa kanila nang may pag-asa. Gutom na talaga sina Nicole at Kai. Pareho silang nakapili ng sinigang na almusal. Sa isang iglap, ginaya ng asin ang kanilang panlasa at agad itong nag-freeze. Iluluwa na lang sana nila ito, ngunit nang makita ang babala ni Maverick sa gilid ay sabay nila itong nilunok. Ang kanilang mga galaw ay ganap na magkakasabay. Paano na? Umaasang tumingin si Molly kay Nicole. Ngumiti at tumanggo si Nicole na walang pagbabago sa ekspresyon. Buti naman. Natutunaw sa bibig mo at punong-puno ng sustansya. Molly, may talent ka pala sa pagluluto. Halos mapatalon si Molly sa tuwa. Talaga. First time kong magluto, kaya sinunod ko na lang ang recipe. Ang galing. Sa tabi niya, mahinang ngumiti si Maverick at sinabing, natural. Ang aming pananaliksik at kakayahan sa hands-on ay mas mahusay kaysa sa karaniwang tao. Bahagyang nanigas sina Nicole at Kai. Walang sinabi. Ang bawat isa ay may isang mangkok ng sinigang na dawa. Excited din si Molly na subukan ito, pero pinigilan siya ni Maverick. Malaki ang gana ni Tio Noah at kadalasan ay nakakakuha ng pangalawang tulong, kaya't ibigay natin ito sa kanya at kumain na lang ng toast. Napatingala si Noah. Sarcasm ba iyon? Tumanggo si Floyd bilang kasiyahan. Malaki na ang mga bata at naging matino. Marunong na silang mag-alaga ng iba. Noah, huwag kang magpigil at kumain pa. Saka lang nakahinga ng maluwag si Noah. Gayunpaman, sa sandaling kumagat siya sa sinigang na dawa, malinaw na natigil ang kanyang paglunok. Kabanata 672. Mayaman na bachelorette. Mukhang mahirap lunukan ang sinigang na almusal. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng simpatiya si Nicole sa matandang ito. Wala naman siyang hypertension, di ba? Ganoon din ang ekspresyon ni Floyd. Matapos panasan ang kanyang bibig, ngumiti si Floyd at nagbitaw ng ilang salitang papuri na matagal nang inihanda. Napatulala sina Nicole at Kay sa narinig niya. Naisip ni Nicole sa sarili, gano kay tekot si tatay na hindi gusto ni Molly si Maverick. Kumuha lang si Grant ng isang maliit na kutsara at tumanggi itong hawakan muli. Oo naman, ang pinakamatalinong tao sa pamilya ay palaging si Grant. Pinanood ni Molly ang pamilya na humanga sa kanyang mga kasanayan sa pagluluto bilang kasiyahan, lalo na si Floyd, na nagparamdam sa kanya ng labis na kasiyahan. Napatingin si Maverick sa mapagkunwari niyang pamilya at walang ekspresyon na kinain ang toast na ginawa ni Kai. Mula nang makita niya si Molly na naglagay ng asin sa halip na asukal, pakiramdam niya ay hindi na niya hahayaang magluto pa si Molly sa hinaharap. Ang pagkain na ito ang una at huli. Pagkatapos ng almusal, uminom ang lahat ng ilang basong tubig. Naghanda si Molly na bumalik upang makita ang kanyang mga magulang. Ang mayordomo ay naghanda ng maraming regalo para ibalik niya. Tinulungan din ni Nicole at Julie si Molly sa pag-iimpake. Kinakabahang tanong ni Floyd sa kanya, Molly, kontento ka na ba sa pamilya namin? Mataimtim na tumanggo si Molly. Oo, syempre. Maaari niyang pakasalan ang dakilang Diyos na si Maverick at sumali sa kanyang mayamang pamilya. Syempre, nasiyahan siya. Napangiti si Floyd. Then, kapag pumunta si Maverick sa bahay niyo, maglagay ka ng magandang salita para sa kanya. He's not good with words, but you two are a great match for each other. If your parents satisfied with him, let us know. Will magtakda ng oras para sa petsa ng kasal. Sa malapit na. Lihim na nagulat at natuwa si Molly. Sino ang nagsabi na mahirap magpakasal sa isang mayamang pamilya?
Naisip ni Molly na napakadali. It's not soon at all. Pareho kayong abala, so let US worry about the rest. Matapos paalisan si Molly, nakipag-ugnayan si Nicole sa kumpanya para makabuo ng copywriting para sa produkto at ipinadala ito sa kanya. Pakiramdam ni Nicole ay walang problema dito, kaya in-upload niya ito sa kanyang social media account. Marami na siyang komento at pribadong mensahe, ngunit hindi niya ito binasa. Hindi nagtagal, sa trending topics pa rin ang pangalan ni Eric na pangalawa lang sa New Year's wishes, mabilis ding nag-post si Nicole ng sarili niyang content. Nag-upload siya ng larawan ng kanyang kanang kamay na may hawak na tasa ng kape. Ang kanyang mga daliri ay payat, mahaba, patas, maislan, at malambot na parang isang magandang gawa ng sining. Ang hintuturo ng kanyang kanang kamay ay may suot na maselang singsing na diamante habang casual niyang hawak ang isang tasa ng kape. Ang singsing ay nagkataong nasa gitnang punto ng larawan, kaya nahihirapan ang mga tao na hindi ito mapansin. Ang caption ay, "Bagong taon, bagong simula." Hindi nagtagal, tumaas ang trapiko sa kanyang post. Sa pamamagitan ng pag-post ng dinamikong ito sa oras na ito, halatang may sinusubukan siyang ipahayag. Pinili ng netizens ang mga detalye tulad ng mga buwiter. Walang mapili sa kape, kaya tumutok lang sila sa singsing at kung saan ito isinusuot. Ang kanang hintuturo ay kumakatawan sa isang maginoo na walang asawa. Ang sagot niya sa walang kwentang chismis ni Eric. Kahit anong sabihin ng netizens, may kanya-kanyang opinyon si Nicole at hindi siya madaling matitinag. Idineklara ng post na ito ang kanyang posisyon. Sa pananahimik at praktikal na pagkilos, nilinaw ni Nicole ang mga chismis tungkol sa muling pagsasama nila ni Eric. Ang produkto na gusto niyang ilunsad ay ang singsing. Mayroon itong magandang disenyo, perpektong pagkakagawa, at malakristal na brilyante. Pinuno nito ang kanyang kamay na parang perpektong palamuti. Walang kahit isang di kasakdalan dito. Si Nicole Stanton ay talagang isang perpektong mayaman na bachelorette. Kabanata 673. Huwag ilabas upang maglaro. Nagustuhan ng ilang mayayamang babae at celebrity na magsuot ng malalaking brilyante para ipakita ang kanilang natatanging pagkakakilanlan. Parang mas malaki ang brilyante, mas marangal sila. Gayunpaman, ang singsing ni Nicole ay isa lamang carat na brilyante. Ito ay mukhang hindi mahalata, ngunit ito ay maislan, nakasisilaw, at nagliliwanag. Sa kanyang kamay, walang naniniwala na ito ay isang murang produkto. Di nagtagal, ginamit ng mga netizens ang kanilang malakas na kakayahan sa pagdetective at ang kanilang matalas na mata upang matuklasan ang bagong produkto na ilulunsad ng Stanton Corporation, The Single. Ang brilyante na singsing na ito na pinangalanang, The Single, ay espesyal na idinisenyo at pinakintab sa pinakamataas na internasyonal na pamantayan. Mayroon itong punto ng presyo na katanggap-tanggap sa lahat ngunit may magandang disenyo. Mukha itong low-key dahil misteryosong isinuot sa kamay ni Nicole. Sa isang iglap ay nakakuha ito ng matinding interes ng mga netizens. Wow! Ang isang CEO ay maaaring magsuot ng alahas na wala sa merkado. Inggit ako. Si Pangulong Nicole lang ang maaaring magkaroon ng ganoon ka-simple at maayos na tugon. Mabuhay ang nag-iisang maginoo. Maaari mo bang bilasan at ipakilala ito sa palengke? Kinakabahan ako dito. Sa tuwing nahaharap si Miss Stanton sa isang iskandalo, nakakakuha siya ng buong marka para sa kanyang kakayahan sa PR. Walang pag-asa si Mr. Ferguson. Kaawa-awang Mr. Ferguson. Dapat bumili siya para sa sarili niya. Sandaling katahimikan para kay Mr. Ferguson. Hahaha. Hindi nagtagal, ang singsing na isinuot ni Nicole ay ganap na sumikop sa mga trending topics. Ang lahat ng magulo na chismis ay unti-unting winasak ng hype para sa ring. Ang mga aksyon ni Nicole ay maaaring tawaging isang modelong halimbawa ng kung paano gamitin ang isang wave ng hype. Hindi kailanman pinangarap ni Eric na matalo siya sa isang carat na brilyante. Imperial Gardens. Wala sa mood si Eric na manatili kay Old Master Ferguson. Dumiretso siya pabalik sa Imperial Gardens pagkatapos makihalubilo. Pagdating niya sa pinto ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Keith. Hahaha, Ferg. Sa wakas ay nailabas na rin ni Nicole ang kasakiman niya. Kumunat ang noo ni Eric. Pumunta ka sa punto. Hindi mo alam. Ginamit ni Nicole ang hype na ginawa mo para ilunsad ang hindi nakalistang alahas ng Stanton Corporation.
Hindi biro ang kakayahan niyang mag-promote ng mga kalakal. Napakadali niyang nakakuha ng 10 bilyon. Tumaas ng maganda ang shares ng Stanton Corporation. Tiyak na si Nicole ang pinakamalaking panalo para sa bagong taon. Tawa ng tawa si Keith kaya napabuga siya ng hangin. Huling beses na ginawa niya ito, hindi bababa sa isinama niya ang Ferguson Corporation para sa pagsakay, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi kanya inilabas para maglaro. Ayaw na talagang marinig ni Eric ang nakakainis na boses ni Keith at pasimpleng ibinaba ang tawag. Hindi na kaya ni Keith na ipagtanggol ang sarili, pero may pisngi pa siyang tumawa kay Eric. Madilim ang ekspresyon ni Eric habang naglalakad papasok at nag-scroll sa website. Ang mga artikulo tungkol sa bagong produkto ng Stanton Corporation, The Single, ay nasa lahat ng dako. Ha! Ito ang tugon niya. Napangisi si Eric at nakaramdam ng kaunting kawalan. Sa mga tuntunin ng mga benepisyo, napanalunan ni Nicole ang alon na ito ng maganda. Wala siyang masabi tungkol doon. Gayunpaman, habang seryoso niyang pinag-uusapan ang kanyang nararamdaman, si Nicole naman ay masigasig na nagtatrabaho. Biglang nakaramdam ng pagkadismaya si Eric. Maya-maya, tinawagan niya si Mitchell. Gusto ko yung isa sa mga singsing na suot ni Nicole. Kahit wala pa ito sa market ay makukuha pa rin niya. Wala pang 2 oras ay nailagay na ang singsing sa kanyang pag-aaral. Umupo siya roon, nakatingin sa maselang at pamilyar na singsing, at biglang ngumiti. Sa mga araw na ito, may mga taong binabantayan niya ang mga galaw ni Nicole. Ang mga salita ni Floyd na magkakaroon siya ng ilang blind date sa isang araw ay naging mas alerto si Eric kaysa dati. Sa kabutihang palad, bagamat maraming tao ang pumunta sa pamilya Stanton upang magbigay ng kanilang mga pagbati, karaniwang walang pagkakataon na si Nicole ay nag-iisa sa ibang mga lalaki. Oo naman, nasa puso niya pa rin ako. Napaisip si Eric. Kabanata 674. Lubhang kakaibang sitwasyon. Sa bagong taon, mas maagang pumasok si Grant sa trabaho kaysa sa iba. Pumunta siya sa opisina 2 araw ng maaga upang ayusin ang mga bagay. Tinanggihan ni Nicole ang imbitasyon na magsama sa trabaho sa kadahilan ng kailangan niyang samahan si Julie sa ibang bansa para hanapin si Roman. Naglibot ang 2 babae at si Kai ng 2 araw bago nila sinundan si Julie sa Milan. Dahil hindi maipaliwanag na nawala si Roman noong bisperas ng bagong taon at hindi sinagot ang kanyang telepono, hindi nagkusa si Julie na makipag-ugnayan sa kanya. Gayunpaman, ang kakaiba ay hindi rin nagkusa si Roman na makipag-ugnayan kay Julie. Noon lang nagsimulang maghinala si Julie na may itinatago si Roman sa kanya. Nang magdesisyon sina Nicole at Julie na pumunta sa Milan para hanapin si Roman, tumalon-talon si Kai sa tuwa at nagpumilit na sumama. Walang nakapidyo sa kanya. Nakita ni Nicole ang motibo ni Kai sa isang sulyap, pero buti na lang at wala sa mood si Julie na makipagtalo sa kanya. Pumunta silang tatlo sa Milan sakay ng eroplano. Pagkababa ng eroplano, lalong naging hindi kaaya-aya ang ekspresyon ni Julie. Alam niya kung saang hotel tinutuluyan si Roman, at maaari rin niyang kontaken ang mga kaibigan nito anumang oras. Gayunpaman, hindi niya nais na gulatin siya. Sa entrance ng hotel, kakaibang excited si Kai. Gusto mo tanungin ko kung saang kwarto siya? Napatingin si Nicole kay Julie. O gusto mong tawagan at tanungin kung nasaan siya? Saglit na tila nagagalit si Julie. No need. I booked him a suite in this hotel for a year. He won't be anywhere else. Sa ugali ni Roman sa paggastos, hindi niya kayang gumastos sa mas mamahaling mga hotel. Pagkatapos ipakita ang kanyang membership card, pinangunahan ni Julie ang magkapatid na Stanton sa elevator. Nagpalitan ng tingin sina Nicole at Kai. Sa totoo lang, medyo natuwa si Nicole. Iyon ay dahil malabo niyang naramdaman na maaaring hindi ganoon kadali ang mga bagay. Ang eksenang ito ay parang ilantad na nila ang pangangalun niya. Nang marating nila ang pribadong silid sa itaas, nanambalik ang katinoan ni Julie. Pinindot niya ang doorbell. Matapos pinindot ito ng 12 beses na sunod-sunod, sa wakas ay nainip na ang nasa loob. Isang kaakit-akit na dayuhang batang babae na nakasuot ng sexy na silk nightdress ang nagbukas ng pinto, inaantok ang mga mata at sobrang naiinip. Sino ito? Sabi ko walang room service. Nalantad ang leeg ng babae, may tuldok na hindi maliwanag na pulang marka. Nakatulala sa pinto sina Julie,
Nicole, at Kai. Kahit na sila ay naging handa sa pag-iisip, natagpuan pa rin nila ang eksenang ito na medyo hindi katanggap-tanggap. Sa bagay, inosente silang tatlo. Ang banyagang babae sa silid ay nalilitong tumingin sa tatlo. Bahagyang kumunat ang noo niya nang makita sina Nicole at Julie, pero nagliwanag ang mata niya nang makita si Kai. Agad na nagdilim ang mukha ni Kai, ganap na naiinis. Napakalungkot ng kanyang ekspresyon. Biglang nagmula sa loob ang isang pamilyar, tamad, at nakakatakot na boses. Sino ito? Bilisan mo bumalik ka. Gusto mo bang umakyat sa stage o hindi? Si Roman iyon. Natigilan ang dayuhang babae at lumingon sa kanya para tanungin siya, tumawag ka ba ng iba para sumama sa atin? Sa pagkatulala, sinipa ni Kai ang pinto na may napakasamang ekspresyon. Umalis ka dito. Ang boses niya ang nagpagulat sa mga tao sa loob saglit. Nagmamadaling nagbihis ang nasa loob na tila medyo kinakabahan. Sino yon? Sa sandaling ipakita ni Roman ang kanyang sarili at makita ang tatlong tao, agad siyang natigilan. Namutla ang mukha niya. Natigilan si Nicole. Sa ilang beses nilang pagkikita, naramdaman niya na si Roman ay isang bihirang matuwid at transparent na tao. Paano niya nagagawa ang ganoong bagay noong nililigawan niya si Julie? Nag-aalinlangan si Nicole nang kumatok sila sa pinto, ngunit nang makita niya ng personal si Roman ngayon, wala siyang magagawa kundi ang maniwala rito. Tahimik at tense ang kapaligiran. Sa sumunod na segundo, may lumabas na pangalawang babae mula sa kwarto. Kabanata 675. Nilagyan ng droga ang kanyang alak. Malinaw na kagigising lang ng babae, katulad ng ibang babae sa pinto. Ipinatong niya ang kanyang mga braso sa balikat ni Roman nang hindi sigurado. Roman, sino ito? Nanginginig sa takot si Roman at agad na tinulak ang babae. Anong problema? Tanong ng babae. Biglang nagbago ang mukha ni Roman. Pumasok ka na sa loob. Kinagat niya ang labi at lalakad na sana patungo sa pinto nang magsalita ang tahimik na si Julie. Magbihis ka na at bumaba ka na sa lobby. Hintayin ka namin doon. Walang emosyon sa boses niya. Gayunpaman, nadama ni Nicole na imposible para sa sinumang babae na maging masyadong masaya kung makakatagpo siya ng isang bagay na tulad nito. Pagkatapos, tumalikod si Julie at umalis. Sinundan siya ni Nicole. Nang lumingon siya, nakita niya si Kai na nakatayo pa rin, nakatingin kay Roman sa loob ng malamig na mga mata. Hiniram ni Julie ang opisina ng hotel para i-print ang mga dokumento. Wala pang 10 minuto ay naghintay na sila sa ibaba kay Roman. Sa sandaling iyon, si Roman ay nagpalit ng malinis at maayos na damit, mukhang maayos din gaya ng lagi niyang ginagawa. Gayunpaman, ang pamumutla ng kanyang mukha ay hindi pa nakakabawi, at siya ay mukhang pagod at naubusan ng enerhiya. To put it bluntly, siya ay sobra-sobra sa kahalayan. Tumingin siya sa paligid. Nasaan si Julie? Sabi ni Nicole, malapit na siya. Umupo ka na. Dahil walang gustong magkaroon ng fallout, natural na hindi nila magagawa ang isang bagay na hindi gaanong kagalang-galang gaya ng pambubugbog at pag-alitan ang isa sa isang pampublikong lugar kahit na gustong-gusto ni Nicole. Nakaupo lang si Roman nang bumalik si Julie dala ang mga dokumento. Agad siyang tumayo na mukhang kinakabahan at nangangamba. Bago pa man makapagsalita ang sinuman, mabilis niyang sinubukang ipaliwanag ang sarili. Actually, magkaibigan ang dalawang babaeng iyon na pinakilala sa akin ng iba. Gusto nilang makilala ang mga executive ng IDK show, sa pamamagitan ko, kaya nilagyan nila ng droga ang alak ko sa party kagabi. Walang imak na tumingin sa kanya si Nicole. Ha? Akala niya ba tanga kami? Nagtaas ng kamay si Julie at pinutol ang paliwanag niya. Ang kanyang mukha ay kasing tahimik ng isang pool ng walang tubig na walang anumang emosyon. Inilagay niya ang nakaprint na dokumento sa kanyang kamay sa harap ni Roman. Pirmahan mo. Mabangis na nagbago ang mukha ni Roman nang makitang malinaw ang dokumento. Ito ay isang kontrata sa pagwawakas. Si Julie ay nag-iisang nag-promote kay Roman. Mula noong hindi pa siya kilala sa mundo, kung saan siya ay may posisyon sa isang internasyonal na palabas, walang alinlangan na siya ang naging pinakamahalagang modelo sa mga kamay ni Julie. Gayunpaman, napakadali niyang isuko. Natagpuan ito ni Roman na medyo hindi kapanipaniwala. Julie, ang mga bagay na ito ay karaniwan sa bilog na ito, dapat mong malaman na. Sinubukan pa rin ni Roman na ipaliwanag ang kanyang sarili,
ngunit hindi na nakapagpigil pa si Kai. Lumapit siya kay Roman, inabot, at binasag ang ulo ni Roman sa mesa. Nagkaroon ng malakas na ingay. Hinawakan niya ang kwelyo ni Roman at nagsalita sa malamig at naiinip na boses. "She told you to sign it. Bingi ka ba?" Dumudugo ang ilong ni Roman. Pinunasan niya ito sa masamang paraan, ngunit wala itong silbi. Dahil sa takot para kay Kai, ibinuka ni Roman ang kanyang bibig para magsabi ng kung ano-ano ngunit muli itong isinara. Isinasantabi kung gaano kalaki ang capital chain ng pamilya Stanton na nasa likod ni Kai. Si Kai mismo ay isang taong walang sinuman sa bilog ang nang-ahas na pukawin. Talagang hindi nararapat para kay Roman na subukan at labanan siya sa pamamagitan ng puwersa. Tumangala si Roman kay Julie at kinuha ang panulat para pirmahan ang pangalan niya ng nanginginig na mga kamay. Walang ekspresyong niligpit ni Julie ang dokumento at malamig na ngumiti. "You're free now, Roman. Hindi mo na kailangang pumunta sa international show sa mga susunod na taon. I've officially withdrawn you as the company's representative and nominated a newcomer to the stage." Natigilan si Roman. Imposible yan. Paano mo magagamit ang isang bagong dating para sa palabas? Ito ay isang internationally renowned show sa fashion capital na nakakuha ng atensyon ng mundo. Ang lahat ng mga modelo na pumunta ay maingat na pinili pagkatapos ng ilang round. Imposibleng magdala ng bagong dating. Kabanata 676. Nag-iisa ka. Tumawa si Julie at pinaalalahanan si Roman sa malamig na tono. "When I promoted you, you were just a newcomer as well. Without my recommendation, do you really think that you're capable enough to walk on that runway?" Tahimik niyang ipinakita sa kanya ang hindi sinasabing mga patakaran ng industriya. Kung kaya niyang iangat siya sa langit, maaari rin niyang ihulog siya na parang mainit na patatas. Ang kakayahan ay tiyak na mahalaga, ngunit pagdating sa mga taong tulad mo na may kakayahan ngunit nahihirapan pa rin, ikaw lang ang namumukod-tangi sa iba. Roman, ikaw ang unang bagong dating na pumirma sa aking kumpanya. Sinabi ko na hindi ako magsisikap na tulungan ka, at tinupad ko ang aking salita. Napangiti si Julie nang maging malamig ang tono niya. Gayunpaman, mula ngayon, mag-isa ka na. Sa puntong iyon, ayaw pa niyang sabihin ang mga salitang, "break na tayo," sa kanya. Sumuko na lang siya sa kanya. Ngumiti siya at tumayo, tumingin kay Nicole. "Let's go. I can't let you go here for nothing. Tere, mamili tayo. Babayaran ko lahat ng gusto mo." Nakangiting tumayo si Nicole. Gaya ng inaasahan kay Julie, palagi niyang niluutes ang mga bagay ng malinis at simple. Kung walang ganitong mahigpit na paraan, paano napunta si Julie sa kung nasaan siya ngayon? Alam na alam din niya na pagdating kay Roman, ang mga interes ay pinakamahalaga. Ang iskandalo ay bahagya lamang nalantad ngayon, kaya't itinigil niya ang pagkawala sa oras. Naglakad na si Julie. Sinubukan siyang sundan ni Roman, ngunit hinayla siya ni Kai at binigyan ng babala. "I took some photos just now. If you dare to approach her again, I'll let the whole world see your bedroom affairs." Mabangis na nagbago ang mukha ni Roman sabay ngisi ni Kai at bumitaw bago tumalikod para umalis. Natakot si Roman at hindi nang ahas na habulin siya muli. Naglibot-libot sina Nicole at Julie sa mall kasama si Kai na masayang bitbit ang mga bag sa likod nila. Habang tinitingnan ang walang pakialam na ekspresyon ni Julie, hindi naiwasang magtanong ni Nicole, "Julie, hindi ko lang maintindihan. Noon pa man ay umaasa si Roman para makarating siya sa kinalalagyan niya ngayon. Bakit siya maglalakas loob na gumawa ng ganito ngayon? Ganito ba siya palagi?" Tumawa si Julie at hinaplos ang crocodile leather bag na nasa harapan niya. Ngumiti siya sa staff. "Wrap it up." Paglingon niya ay tumingin siya kay Nicole. "Ngayon lang sa hotel, tumawag ako at nagtanong-tanong." Sa ilang araw na nandito siya, nakipag-ugnay siya sa isang babaeng executive ng K. Siyempre, he only dared to cheat so openly because he found a backer stronger than me. Nanlaki ang mata ni Nicole sa gulat. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi naman siya magiging walang ingat, pero hindi naman siya malinis. Kung tutuusin, gusto ko siyang ibigay sa iyo at hindi siya tumanggi. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon dahil lang sa ayaw mo siya. Nagtaas ng kilay si Nicole. Oo, ang unang pagkakataon na dumalo siya sa isang auction ay nang sabihin ni Julie kay Roman na samahan siya.
Gayunpaman, si Nicole ay katatapos lang magdiborsyo noong panahong iyon at nakatutok sa kanyang karera. But you just terminated his contract. Isn't that letting him off easy? Tanong ni Nicole. May babaeng executive pa rin si Roman, kaya parang hindi maaapektuhan ang career niya. Tumawa si Julie. Hindi mo naiintindihan, Lil N. Ang kumpanya ko ay nagtatrabaho sa sa loob ng maraming taon at ang aming mga interes ay malapit na nakahanay. Ito ay hindi isang bagay na maaaring magpasya ng isang tao. At saka, ang babaeng executive ay nakikipaglaro lamang kay Roman. Siya ay nanalo't offend me for a man who's so easy to get. Tumanggo si Nicole bilang paghanga. Hindi niya inaasahan na maraming hindi sinasabing mga patakaran. Oo naman, napakasimple ng kanyang pag-iisip. Kung siya iyon, kumuha na lang siya ng bubugbog sa kanya at magpa-picture sa kanya para mawala ang kanyang reputasyon. Gayunpaman, ang pamamaraan ni Julie ay dahan-daang kumagat sa kanyang likurang mga nakaraan at umaasa ng paunti-unti. Para kay Roman, baka mas malupit pa ito. Kabanata 677. Naghagis ng mahabang linya. Sa likod nila, lumapit si Kai na may dalang 2 cup ng ice cream at hinimok sila. Eto, magpahinga ka muna. Si Nicole ay umupo. Iminuwestro ni Julie ang isang bagong damit na nasa harapan niya, mukhang nasisiyahan na siya. Sabi ni Kai, wow, ang ganda. Ang ganda ng style at kulay. Sige at subukan mo. Tumanggo si Julie. Napatingin sa kanya si Nicole. Narinig mo ba? Nagtaas ng kilay si Kai. Natatawang sabi ni Nicole, mukhang hindi ka naman curious eh. Bakit pakiramdam ko meron kang kinalaman dito? Bago pa matapos si Nicole, tinakpan ni Kai ang bibig niya at binigyan siya ng babalang tingin. Kung sinira mo ang plano ko, mas mabuting ibalik mo sa akin ang black card ko. Lumalim ang ngiti ni Nicole. Oo naman, tama ang hula niya. Hindi mananatiling walang pakialam si Kai. Talagang gagamitin niya ang insidente ng pangangalon niya ngayon para isulong. I'm casting a long line to catch a big fish, understand? Ngumiti ng makahulugan si Nicole. Oo, oo, oo. Ikaw pala talaga ang big boss behind the scenes. You sure are pulling out all the stops for Julie. Ngumuso si Kai. ML supposed to count on you instead. You squander my money but didn't produce any results, yet you still have the nerve to say that. Paanong maghintay at makita lang si Kai? Kung nagpakasal sa iba si Julie, huli na ang lahat para sa kanya. Nagpalit si Julie ng damit at lumabas, at agad na sinimulan ni Kai ang pag-awit ng mga papuri sa kanya. It suits you. It really suits you. You're drop-dead gorgeous. Ang ganda mo kaya nakalimutan ko kung ano ang pangalan ko. Walang imak ang staff na nakatayo sa gilid. Sa huli, umuwi ang lahat na punong-puno ng kargada. Umuwi sila sa parehong eroplano kasama ang karagdagang celebrity. Patay na si Kai sa paghahanap ng pagkakataong makaupo kay Julie. Umupo ang celebrity sa tabi ni Nicole. Gayunpaman, ang nakakahiya ay walang nakakaalam kung sino siya. Nakasuot ng sunglass at mask ang celebrity na ito. Ang kanyang mukha ay tila pinahiran ng isang makapal na layer ng pulbos, at nakasuot siya ng malalaking hikaw. Umupo si Nicole sa isang tabi para magbasa ng magazine at hindi man lang dumilat nang umupo ang katabi niya. Bigla niyang naalala ang kanyang headphone sa bag ni Kai at isinara niya ang kanyang libro, tumingin sa kanan. Hoy! Bago pa makasagot si Kai ay bumungad sa kanya ang isang hindi pamilyar na mukha. Nagulat si Nicole. Hinubad ng celebrity ang kanyang maskara at bumantong hininga. Fine, I knew it. Matagal mo na akong nakilala at sa wakas ay hindi na nakapagpigil, di ba? Sabihin mo, gusto mo ba ng litrato o ng autograph? Napatingin sa kanya si Nicole. Hindi niya ito nakilala. Gusto mo pareho. Well, dahil pinagdaanan mo lahat ng gulo para sundan ako dito. Inilabas ng celebrity ang kanyang telepono at inilunsad ang camera app, na nagbabalak makipag-selfie sa kanya. Biglang lumingon si Nicole at tumingin kay Kai sa may siwang. Kay, ipasa mo sa akin ang headphone ko. Natigilan ang celebrity, ibinalik ang kanyang maskara, at iniligpit ang kanyang telepono. Ang awkward ng katahimikan. Walang nagbuka ng bibig para magsalita. Hindi man lang kilala ni Nicole ang taong ito, ngunit malinaw na sumailalim siya sa cosmetic surgery noon, at hindi rin siya mukhang kasiya siya gaya ni Fabian.
Pero parang may tiwala siya sa sarili niya. Hindi ba makikilala ng isang sikat na artista kung sino siya? Hindi ba niya talaga siya nakilala o nagkukunwari siya, sinusubukang ilantad ang kanyang kasikatan? Haha. Malamang ang huli. Matalas ang mata ni Nicole para makita ito sa isang sulyap. Bumaba sila ng eroplano. Parehong VIP customer si Nakay at Nicole, kaya maaari nilang kunin ang VIP channel. Ang kanilang mga malita ay direktang pinauwi, kaya sila ay naglakbay ng bahagya ng walang anumang problema. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinuha rin ng celebrity ang VIP channel at paminsan-minsan ay nilinggan sila. Parang may gusto siyang sabihin. Gayunpaman, walang intensyon si Nicole na magpatawa sa kanya. Kinurot ni Julie si Nicole. Kilala mo siya. Matapat na umiling si Nicole. Kabanata 678. Nagpapalabas. Napangiti si Julie. Maraming fans ang mga young idol na nagdedebo sa talent show, pero mostly elementary students sila. Parang sinilip kanya. Walang magawa si Nicole at sinukli ang kanyang buhok. I'm not interested in elementary students. Mas gusto ko ang mga older celebrities. Naabutan sila ni Kay sa likod. Anong pinagsasabi mo? I wanna know. Tahimik na naglakad sina Nicole at Julie. Walang pumapansin sa kanya. Naglakad sa harap nila ang male celebrity. Bago siya makarating sa pinto ay sinuot niya ang kanyang sunglasses at mask na para bang natatakot na makilala siya ng iba. Nilabas niya ang phone niya at nagutos, handa na ba ang mga bodyguards? Huwag mo akong hawakan ng sinuman. I'm a clean freak. Nagpalitan ng tingin sina Nicole at Julie at tahimik na ngumiti. Pakiramdam nila ay puro kalabisan ang lalaking ito. Karamihan sa kanyang mga tagahanga ay mga mag-aaral sa elementarya na kailangan pumunta school instead of coming here para sunduin siya, diba? Naghanda ang celebrity. Sa sandaling binuksan ng nasa harapan ang pinto, huminga siya ng malalim, nagsuot ng itim na baseball cap, at nagmamadaling lumabas na nakayuko. Para siyang natatakot na makilala siya ng mga tao ngunit natatakot na hindi siya makilala ng mga tao ng sabay. Sa kasamaang palad, hindi nila akalain na marami talagang bodyguards ang nahanap ng celebrity. Pinalibutan siya ng mga ito sa napakahigpit na bilog na kahit isang lamok ay hindi makalapit sa kanya. Gayunpaman, walang sinumang tagahanga ang dumating upang kunin siya. Walang kahit isang placard. Medyo nakakahiya. Lihim na nag-click ng dila si Nicole. Kita mo. Ang mga mag-aaral sa elementarya ay nakatuon sa kanilang pag-aaral sa halip. Medyo nanghina ang pakiramdam ng male celebrity, pero natuwa sa kanya ang mga dumating na reporter. Lumapit ang mga reporter at kinuhanan siya ng 360 degree na mga larawan, pagkatapos ay tinawag itong isang araw. Hindi napigilan ng celebrity na tanggalin ang kanyang maskara. Nasaan ang aking mga tagahanga? Malinaw sa isang sulyap na ang reporter ay isang maliit na pangalan. Tumawa siya at sinabing, hindi mo alam ang presyo nito sa merkado. Ang isang fan ay nagkakahalaga ng 70 bucks, at ang 10 tao ay nagkakahalaga ng 500. Pagkatapos rentahan ang mga bodyguard, ang bayad na ibinigay ng iyong ahente ay sapat lamang upang kami ay kumuha ng litrato. Ikaw. Agad na napangit ang mukha ng celebrity. Nang matapos magsalita ang reporter ay nakatanggap siya ng tawag at bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Tapos, lumingon siya at sinigawan ang mga kasamahan niya. Darating si Nicole Stanton. Humanda. Hindi inaasahan ni Nicole at Julie, na kanina pa nanonood ng palabas sa gilid, na bigla silang magiging focus. Agad na napatingin ang lahat kay Nicole. Wala siyang maskara, salaming pang-araw, o sombrero, kaya natarante siya sandali. Buti na lang at naranasan si Kai at naglabas ng maskara bago iabot. Isinuot niya ito kay Julie bago pa makuha ni Nicole. I know you don't like show your face in public. Magtiis ka lang ng ilang minuto at kumilos ka na bilang katulong ko. Sa gilid, hindi nakaimik si Nicole. Kapatid ko ba siya? Sa sumunod na segundo, lumingon si Kai at nagpakita ng masamang ngiti. Nilagay niya ang isang kamay niya sa balikat ni Nicole at tinulak siya palabas. Mahina niyang sinabi, huwag mo akong sisihin. Hindi naging madali para sa akin ang maging single sa loob ng maraming taon. Tiisin mo na lang muna. Kung hindi dahil sa mga reporter na nasa harapan niya, namumungay na siya. Nicole Stanton. Si Nicole Stanton talaga. Si Kai din yan. Oh,
Anong swerte naman ito? Miss Stanton, nag-abroad po ba kayo ni Kai? Mukhang maganda ang relasyon ng magkapatid. Nakaramdam ng pait ang puso ni Nicole. Hindi, wala kaming magandang relasyon. Nanatili siyang nakangiti at nakatayo doon ng maganda at mahinahon. Parang nagilty si Kai at tinakpan siya ng matagamit ang isang kamay, kaya hindi siya nabulag ng flash ng camera. Ngumiti nang nakakaakit si Kai. Lahat, medyo pagod ang kapatid ko sa pagsakay sa eroplano, kaya't magpakita ng kaunting konsiderasyon para sa kanya. Mangyaring gumawa ng paraan. Hinawakan siya nito sa kanyang mga bisig habang nagsasalita, sinamahan siya pasulong. Kabanata 679. Mapagkunwari na magkapatid. Masyadong nakakasilaw ang magkapatid na Stanton. Narinig ng ilang mamamahayag ang balita, at ilang minuto lang ay dinagsana ang bakanteng airport. Hindi inaasahan ni Nicole na mangyayari ang ganito. Upang maprotektahan si Julie mula sa istorbo, hindi maiwasan ni Kai ang lumingon sa likod at hinayaan siyang humanap ng pagkakataong makawala. Kaya, nakatayo si Nicole sa gitna ng walang sino mang sumasangga sa kanya. Hehe, parang panaginip. Miss Stanton, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang iniisip mo tungkol sa damdamin ni Mr. Ferguson? Talaga bang hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon? Mr. Ferguson is very humble and everyone's hearts ache for him. What do you think about that? Ang dalawang tugon ba ay isang paraan lamang upang bumuo ng hype? Paano ang mga benta ng mga bagong produkto ng Stanton Corporation? Hahawakan ba ni Kai ang publicity para sa sarili niyang kumpanya? Hindi mabilang na mga reporter at mga tanong ang nakapaligid sa kanila. Hindi makagalaw si Nicole, at labis siyang nagalit. Kasalanan ni Kai ang lahat. Napaatras siya ng isang hakbang at sinadya niyang tinapakan ang paa niya. Ngumiti si Kai nang walang pagbabago sa ekspresyon. Alam niyang mali siya, ipinaliwanag niya sa ngalan ni Nicole, dapat mong tanungin si Mr. Ferguson kung ito ay isang paraan lamang upang bumuo ng hype. Siya ang nagsimula nito sa bawat oras. Hahayaan natin ang damdamin ni Nicole na kunin ang kanilang kurso. Doon huwag kang masyadong mag-alala tungkol dito. Sa halip, wala siya sa bilog na ito. Gaya ng inaasahan sa isang superstar, nagawa niyang gabayan ang paksa pagdating sa mahihirap na tanong. Walang awkward na katahimikan. Nagtawanan ang mga tao. You've been single for so many years, Kai. Kailan ka ba magse-share ng marital news sa amin? Nagkunwaring nag-isip si Kai. Malapit na. Ang sabi ng karamihan, iyan ang lagi mong sinasabi. Noon lang, naramdaman ni Nicole ang pag-freeze ng ngiti sa kanyang mukha. Bigla niyang naisip ang hindi kilalang male celebrity na iyon. Sobrang inggit siya sa kanya. Miss Stanton, bagong taon na. May plano ka ba sa kumpanya? Hindi masagot ni Kai ang tanong nito para sa kanya. Ngumiti si Nicole at sinukli ang kanyang buhok gamit ang isang kamay, ipinakita ang sikat na singsing the single. Salamat sa lahat para sa labis na pag-aalaga, ngunit kung sasabihin ko sa iyo ang plano ng detalyado, magdudulot ba ito ng higit pang hype? Nagtawanan ang lahat, at medyo nahiya ang reporter na katatapos lang magtanong. Pakihintay mo ito. Then, she walked to the doorway and saw the male celebrity who is surrounded by bodyguards, alone and especially pathetic and miserable. Medyo walang katotohanan. Hinubad ng celebrity ang kanyang maskara, ngunit walang nakakilala sa kanya. Pagkalabas nila ng airport ay sumakay na sila Nicole at Kai sa sasakyan at umalis. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Niluwagan ni Kai ang kwelyo ng shirt niya at walang pakialam na ngumiti. I only earned a scene like today after I won awards for 2 movies. I didn't expect na ganun din kataas ang kasikatan mo. Nilaybot ni Nicole ang mga mata sa kanya at nginisyan. Hindi ka ba tatawag para itanong kung saan nagpunta si Julie? Natigilan si Kai. Muntik na niyang makalimutan iyon. Agad niyang kinuha ang phone niya at tinawagan. Hindi nakaimik si Nicole. Matagumpay na nakarating sa trending topics nang wala sa oras ang nakakamanghang balita ng magkapatid sa airport. The Single, ang singsing sa kamay ni Nicole na opisyal na inilantad sa publiko, ay agad na nakakuha ng maraming atensyon. Gayunpaman, sa diskarteng pinagtibay ng Stanton Corporation sa pagkakataong ito, walang mga pre-order. Sa halip, magbebenta lang sila ng fixed quantity sa takdang oras. Ang departamento ng pagbebenta ay talagang gumamit ng hunger marketing ng labis.
Gayunpaman, ang mga channel para sa pagbili ng singsing ay napakahigpit. Kabanata 700. Ang aura ni Mr. Ferguson. Sa Ferguson Corporation. Tumingin si Eric kay Nicole na ginagawa ang trending topic sa airport at napaawang ang labi nito, hinahangaan siya. Nakakabighani. Ang ganda talaga ni Nicole. Ang bawat anggulo ay perpekto. Wala namang masamang anggulo. Si Toto ay nasa opisina ni Eric na nagpapalit ng tubig sa tangke ng isda habang may ideya. Mr. Ferguson, bakit hindi mo gusto ang balita? Gusto. Hindi ba mas maganda na i-share ko ang picture na may kasamang caption? Tanong ni Eric sa mahinang boses. Paano ipapakita ni Eric ang kanyang halaga kung hindi siya gumastos dito? Wala siyang ibang gusto kundi ang gumastos ng pera para manatiling nangunguna ang trending na paksang ito sa buong araw, ngunit natakot siya na baka lalapitan siya ni Nicole na may dalang kutsilyo. Napangiti ang labi ni Toto. Masyadong engrandi iyon at magmumukha lamang na nakakasira sa paningin. Nakakairita at hindi nagsisilbi sa layunin. Ang isang simpleng like ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagbibigay ng pansin, ngunit ito ay magiging tulad ng absent-minded na atensyon na hindi gumagawa ng anumang malalaking alon. Sa ganoong paraan, mas magiging misteryoso ka. Kung tatanungin ka mamaya, sabihin mo lang na hindi mo sinasadyang naklik ito, at hindi masyadong magre-react si Miss Stanton. Kumunot ang noo ni Eric at nagtatampo na tumango. Bagamat hindi ito umayon sa kanyang estilo, basta't gumana. Kung tutuusin, maraming beses na siyang nabigo, kaya't si Toto na lamang ang kanyang maaasahan para mailigtas ng kaunti ang sarili. Gayunpaman, sa maraming magkakaparehong larawan, nagustuhan lang ni Eric ang isang larawan ni Nicole na nag-iisa kung saan na-edit si Kai. Nasiyahan lang si Eric doon. Kaya naman, pagkatapos niyang i-like ang larawan, hindi nagtagal ay nadiskubre siya ng mga netizens. Si Eric, na orihinal na sumasagwan lang, ay biglang na-push up sa trending topics. Hahaha, Mr. Ferguson, hindi mo man lang matitiis ang dati mong bayaw. Mr. Ferguson, kahit ang superstar na si Kai ay hindi karapat-dapat na lumitaw sa tabi ni Nicole. Magkapatid sila. Magkapatid. Bakit nilabas ni Mr. Ferguson si Kai? Hindi pa naranasan ni Kai na hindi papansinin ng ganito simula noong debut niya, di ba? Kai, hindi ako karapat-dapat. Aalis na ako. Tiningnan ni Toto ang mga trending topics sa kanyang phone at pagkatapos ay ang sickly fish sa fish tank sa kanyang harapan. Bigla niyang naramdaman na para lang siyang isdang ito. Malapit na siyang mamatay. Kahit na ang isda ay nasa isang tangke na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar, hindi ito marunong lumangoy. Nanumpa siya na kapag nakita ni Miss Stanton ang maligalig na mga aksyon ni Mr. Ferguson, tiyak na gusto niya itong patayin. Bagaman ang engkwentro sa paliparan na ito ay hindi sinasadya sa isang sulyap, ipinahayag ni Miss Stanton ang kanyang mga motibo paminsan-minsan. Ito ang pinakaabangang Singsing the Single. Ang mga aksyon ni Mr. Ferguson ay ganap na nakaakit ng init. Naisip ni Toto, ano ang dapat kong gawin? Dapat ko bang putulin ang aking tiyan bilang paghingi ng tawad? Habang nagpupumiglas si Toto, itinulak ni Mitchell ang pinto. Si Mr. Ferguson ay makikipanayam ng media. Ang appointment ay ginawa 6 na buwan na ang nakakaraan. Ito ay 10 minuto. Ihanda ang conference room. Natigilan si Toto. Tama, bodyguard na ako at part-time assistant. Pagkatapos ay nagmamadali siyang nagtungo para i-set up ang meeting room. Masyadong abala si Eric. May 10,000 empleyado sa ilalim ng kanyang kamay at isang malaking presyon sa itaas ng kanyang ulo, ngunit kahit sa kanyang posisyon, alam niya pa rin ang lahat ng mga departamento tulad ng likod ng kanyang kamay. Walang sino man sa mundo ng negosyo ang makakapantay sa kanyang determinasyon. Siya ay hindi kailanman napahinga dahil ang isang maling hakbang ay parang paglubog sa isang walang katapusang bangin. Hindi ito maintindihan ng mga ordinaryong tao. Noong una ay inakala ni Toto na ang daan-daang milyong halaga ng chump change sa mga kamay ni Eric ay isang regalo ng kapalaran, ngunit habang mas naiintindihan niya, lalo niyang napagtanto na kung ang nakaupo dito ay hindi si Eric Ferguson, kung gayon ang Ferguson Corporation ay wala sa kanilang lugar ngayon. Si Eric ay sobrang abala, ngunit sinusubukan pa rin niyang bawiin si Nicole. Tunay na naghihirap ang puso ni Toto para sa kanya.
Inilipat ni Toto ang mga dokumento sa conference room at pinanood ang iba't ibang media people na excited na nag-set up ng kanilang iba't ibang instrumento. Madaming beses na lumabas si Eric sa media sa loob ng isang taon ay mabibilang gamit ang isang kamay, kaya nakakagulat na swerte na sila ay nakapagpa-appointment. Kasalukuyang nakaupo si Eric sa conference room. Madilim ang kanyang tingin habang tinitingnan ang mga dokumentong ipinadala ni Mitchell. Ang kanyang profile ay nagtataglay ng hindi maipaliwanag na lamig, ngunit hindi ito galit. Natural na aura niya iyon. Ang bawat segundo ay binibilang. Simulan.